So ito di 63 Suzuki Transformer, basic sharing of power steering problem. So umilaw yung EPS. So ang ibig sabihin ng EPS ay electronic power steering. So on, start, ayun. So umilaw itong EPS. So pagka ganito yung problema, siyempre matigas itong manibela niya. Ayan. So napaka tigas. Kaliwa kanan. Ayan. So first step natin gawin is tingnan muna natin yung fuse, baka putok lang. Pag okay yung fuse, punta tayo sa steering module. So tingnan natin yung supply papuntang steering module. Pag meron, tingnan naman natin yung pa-out. So out ng steering module papunta sa steering motor. Kasi may module itong power steering, kaya titingnan natin yung out niya kung may positive at saka negative at may signal din. Kailangan kasi pag pihit ng ganon sa kanan, may signal na lalabas, at dito sa kaliwa may signal rin. So step by step natin itong tingnan para makahatol tayo ng maayos. Tingnan natin yung steering module. Pag okay yung steering module, punta naman tayo sa power steering motor. Andun sa ibaba, sa ilalim, nasa steering column nakakabit. So ganon lang yung birada natin dito para ma-solve yung problema. So alright, so update na lang tayo mamaya. DE63 engine, Suzuki. Yes sir. So sa nga pala, bago natin to tirahin, patakbuhin muna natin to na habang nakailaw itong EPS, kung gaano ba siya katigas. So nasa daan nga pala tayo ngayon, dahil tinitest drive ko kung matigas ba talaga, pihit pa kanan pa kaliwa. So okay, let's go. Ay, ang tigas nga. Hindi na kailangan mag-gym nito. Lalaki na yung braso mo pag ganito yung manibela ng sasakyan mo. So matigas nga siyang kaliwa kanan. Ayan. Sa mga electronic power steering dyan, pag umilaw to, so sure full kayo na yung manibela ninyo ay matigas yang ikot-ikutin. So parang X mo lang dati na pinaikot-ikot ka lang. So alright. So update na lang tayo mamaya kung mawala ba natin yung EPS, kung ma-solve ba natin. So dahil medyo hindi naman tayo talaga expert kasi daw na mekaniko, pang ano lang, pang basic lang. Alright, yes sir. Ayan, proceed na tayo sa fuse. Tingnan natin kung may putol. So dyan muna yung camera natin. Kita ninyo. Push box dito. Pag umilaw yung pula, positive. Pag green, negative. Ayaw. Yes. Buo lahat, buo. Walang problema dito sa fuse. So dahil wala tayong nakitang putok na fuse, ay proceed naman tayo dito sa steering module. So itong malaking wire na pula ay supply ito. Siyempre malaki yung wire niya. So itong ibang wire ay tusok-tusokin lang natin to.
Ayan, so ito naman ay negative. Ayan. So ito naman yung out niya. So from steering module, ito yung papasok, yung tinestira natin. So ito naman yung pa-out niya. Ito. Itong tinuslok natin. So pandiran muna natin yung engine. So ayan, umandar na siya. At ipaikot-ikot natin sa kasama natin. So walang signal. So may suspect na tayo na ito yung sira. Dito naman. So may tinestiran din tayo dito. Hindi ko alam kung ano yung mga tester na to. So medyo nagduda na tayo sa module na to. Pero para sigurado ay punta muna tayo sa steering motor. So ito, nandito tayo sa steering motor. So supplyan natin to ng 12 volts. Pag iikot yung gulong, pag kaliwa kanan siya, so ibig sabihin okay yung motor. So yun yung supplyan natin, yung tinuturo ko, yung may dalawang terminal. So tingnan nyo lang yung gulong ha. Pag supplyan natin ng kurente, ayun. So kita nyo yung gulong na kumaliwa siya. So ibig sabihin ay okay yung power steering motor. So walang problema. Dahil nga gumalaw siya nung direktihan natin ng 12 volts. Ayan o. So pabalik naman. Ayun, so gumalaw talaga yung power steering motor. So wala na tayong duda. At wala na tayong paligoy-ligoy pa. Steering module yung papalitan natin dito. So ito na yung steering module. So ito na yung pabibilhan natin sa kasamahan natin. So sugu-suguin natin si Chief Saldi or Boss Saldi. Ito rin ay birador ng Brian Car Clinic. Ayan o. So ito na, Samboy on the moves. Mau ka na Saldi? Wala. Tirahin na. Tira. So ayun, nadinig nyo naman yung sinabi ng chief mechanic namin na si Saldi ay tirahin at birahin pa. So kinumpir na natin dito, magkapareho lang yung number. So yung isa ay may sulat na pintilpin kaya hindi yun matanggap dito. So ito yung ikabit natin na surplus. Ito. So kahit surplus to ay may kamahalan din to. 4,000 yung bili namin. So kung may nanonood sa video na to at may binibinta kang ganitong mga surplus na module, pwede kang mag-comment sa video para dyan na kami kukuha ng mga surplus. So ngayon ay paandarin na natin at the moment of truth. Ayun, so yung EPS buy ay wala na. So parang nakatsamba ulit tayo. Okay na okay yung troubleshooting natin. So ngayon ay paikutin muna natin to. Kung hindi na ba siya matigas, ayan, so okay na. So hindi na magkakamasil yung magmamaniho nito. So hindi katulad nung hindi pa natin na-fix na grabe yung tigas talaga. Suzuki DE63 power steering problem solved. Thank you Lord. So ngayon is time to test drive na para sure ball talaga yung berada na okay na ba yung steering nito. Ayan, lambot na. So patakbuhin muna natin para hindi tayo mapahiya sa customer natin kung solve na ba talaga yung problema. Medyo masama ang panahon ngayon, uulan ata. Alright.
Yon. Okay na ba? So pinatakbo na natin, kita natin yung EPS dito na hindi na talaga siya lumilitaw pa. At napaka-smooth na yung steering. Aba, may sira pa talaga to. Yung dashboard niya ayaw nang gumalaw. Yung speedometer wala na. Tapos yung dito dapat may kilometer din dyan. At saka yung fuel indicator. So yung dashboard nito ay kailangan din palang i-repair. So sasabihan na natin yung may-ari na kailangan itong i-repair. So mag-repair din tayo kasi dito ng dashboard. So alright, so hanggang dito na lang yung video natin. At maraming salamat sa palaging pagsubaybay sa YouTube channel natin mga master. Yes sir!